Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos sa labalikas natin. Tugiin mga landas, mga alikan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simulang ang una nang ang kahoy nalulog sa sala. Pinangako ang Birhen ay magtitinig. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos na nakaligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alikan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos sa labalikas natin. Tuwirin mga landas, mga alikan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simulang masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos na labalikas natin. Tuwirin mga landas, mga alikan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos na labalikas natin. Tuwirin mga landas, mga alikan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Minamahal kong bayan ng Diyos, natitipon tayo ngayon sa ikalawang araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Gayon din ating ipinagdiriwang ang ikatatlong linggo sa panahon ng Adbyento, linggo ng kagalakan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ating ihabili ng ating sarili sa awa at pag-ibig ng Panginoon upang tayo ay magalak na tumanggap sa abot-abot na grasya ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuti ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang tangking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukod na anak. Panginoong
sapagkat ikaw ng mga banal at ang kataas-taasan. Ikaw lang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayoy, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng satinag. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ang mabubuting bagay ng mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari
sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa lahat, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at gaya nga po ng aking nasabi kanina sa pasimula ng ating pagdiriwang, nasa ikatlong linggo na rin po tayo sa panahon ng Adbyento. Nakailaw na po ang kulay pink na kandila sa korona ng Adbyento. Kulay pink at sumisimbolo na ito ay tinatawag nga po nating linggo ng Gaudete, linggo ng kagalakan o kasiyahan dahil malapit ng magpasko. Handa na po ba kayo sa Kapaskuhan? Handa na po ba ang sarili sa Kapaskuhan, ang pamilya at ang bahay sa darating na mga ito? Usapang kagalakan, kasiyahan o kaligayahan. Kapag sumagi po ang mga salitang ito sa ating usapan, sa ating pakikipagkapwa-tao, madalas masasabi po natin na ang mga karanasan na ito, kapag ikaw ay masaya, ikaw ay maligaya, ikaw ay magalak, masasabi po natin na ito ay mga karanasan na magagaan sa ating kalooban. Madalas din masasabi natin na kapag tayo ay masaya, maluwag ang ating kalooban. O madalas kapag sinasabi natin, masayahin niyang taong iyan, ano po ang nakikita ninyo sa kanila? Tatak sa kanilang mukha ang mga ngiti sa kanilang mga labi. O madalas masasabi natin na ang taong ito very positive. Madami po tayong sukatan para masabi nating masaya ako. Masaya po ako, Father, dahil ligtas po kong nakapunta dito sa katedral ngayong madaling araw na ito. Masaya po ako dahil nagising po ako. Hindi naman po ako nagigising ng 4:30 ng alas 4 ng umaga. Hirap na hirap pa nga po ang magulang ko kung gigisingin ako ng maaga pag may pasok. Masaya po ako dahil sa darating pong Pasko, kumpleto po kami sa aming pamilya. Masaya po ako dahil pasado po ako sa aking exam. Masaya po ako dahil bakasyon na. Masaya po ako dahil madami po kaming pupuntahang kainan sa mga araw na ito. At sa madaming pa pong dahilan para sabihin nating masaya ako. Pero po sa linggong ito at sa mga pagbasang narinig po natin ngayong araw na ito, binibigyan po tayo ng isang panibagong pananaw kung sino nga ba talaga ang isang masayang tao. At nais ko pong balikan natin ang kwento ni San Juan Bautista sa ating narinig na mabuting balita. Marahil po nung panahon niya, kilalang-kilala na siya ng mga tao. Marahil napakatindi na rin ng mga binitawan niyang mga salita sa mga taong nakaharap niya at sa mga taong nakinig din sa kanya. Kinalala siya bilang isang dakilang tao dahil ipinakilala din niya kung ano yung ganda at ano yung lalim ng kanyang pagkatao. Naipakita niya na kahit papano ay kakaibang tao itong si Juan Bautista. Kaya talagang dapat lamang na maitanong siya ng mga tao, ikaw ba yung parating na Mesiyas? Ikaw ba yung Elias na aming hinahanap? Ikaw ba yung propetang hinihintay namin?
Pero sa lahat ng mga ito, mayroon naman siyang karapatan na sagutin ang mga ito na, ay, ako yun. Ako nga yung Mesiyas na hinahanap ninyo. Hindi na kayo nagkakamali ng hinahanap. Pero sa lahat ng mga ito, ang kanyang lamang sagot ay, hindi po. Hindi ako yung Mesiyas na hinahanap ninyo. Hindi ako yung Elias. Hindi ako yung propetang hinihintay ninyo. At mga kapatid, sa ganito pong pamamaraan, masasabi natin na ang isang masaya o ang isang maligayang tao, hindi lang yung laging nakangiti, hindi lang yung isang masayang tao, tawa ng tawa, o kaya masasabi natin na masaya lang ako dahil yung masayang tao, yung nakukuha niya, yung kanyang mga ginugusto at ang mga pinagdarasal. Kundi, ang isang masayang tao, hindi mapagkunwari. Totoo sa kanyang sarili at hindi mapanlinlang, lalo't higit sa pananaw ng tao at sa pananaw ng kanyang sarili. He is not pretending to be someone else, but honest and true to who he is or to who she is. Masasaya kayang tao ang mga manloloko? Masasaya kayang tao ang mga nagsisinungaling? Masasaya kayang tao ang mga nagkukunwari sa kanilang mga sarili? Masasaya kayang mga tao, yung mga pilit na nagpapalito sa ating iniisip, sa ating ginagawa, at marahil sa kanilang pagpapakilala? Masaya kayang mga tao, yung mga hindi nagsasabi kung sino ba talaga sila? Hadlang po kasi sa maligayang buhay ang pagkukunwari. Pero biyaya ang pagiging totoo para sa isang buhay na maligaya. Baka po kasi gusto natin na sumaya sa buhay na ito, pero ayaw naman nating magpakatotoo. Gusto nating sumaya. Gusto ko po, Father, na bumalik muli yung ngiti ko. Pero ang ginagawa naman natin ay pilit nating isinasara ang ating sarili at nagpapakilala ng ibang imahen para sa iba. Wala man po tayong makitang imahen ni San Juan Bautista na nakangiti. Pero tiyak ako na masayang tao si San Juan Bautista. Bakit? Dahil hindi siya nagsisinungaling. Totoo siya sa kanyang sarili at hindi siya nagkukunwari kung sino siya. Alam niya na hindi siya ang Mesiyas, ni si Elias, ni yung propetang hinihintay ng mga taong ito. Masaya lang siyang nagpapakatotoo at hindi nagkukunwaring at hindi nag-aatubiling ituro kung sino si Jesus. Sino ba talaga ang darating at kung sino ba talaga ang magliligtas sa mundong ito. Maganda pong tanungin natin ang ating sarili. Lalo't higit, sabi ko nga po kanina, madami po sa atin ang nagtatanong, paano po ba ako magiging masaya? Paano po ba ako tutugon sa pahayag ng simbahan na malapit ng magpasko, kaya maging maligaya tayo? Baka po dahil may mga maskara pa tayong suot, mga maskara ng pagkukunwari, mga maskara ng pagsisinungaling, mga maskara
ng pagkukunwari. Baka pretending to be someone tayo. Baka may tinatago tayo at marahil mulit-muli hindi natin ibinibigay ang ating totoong sarili. Ang taong masaya, handang magpakilala kung sino talaga siya at kung kanino siya kumukuha ng kanyang tunay na saya, sa Diyos. Mga kapatid, baka nga po nakangiti tayo. Baka nga pagandahan pa tayo ng forma ng ating mga ngiti at ang ating mga pagtawa. Pero baka iba pala ang ipinapakita natin. Harinawa po, tulungan tayo ni Juan Bautista na sa hindi pagkukunwari, makita muli natin ang tunay nating mga ngiti. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway lahanan nila ang lahat ng uri ng kaharasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit na lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng kaharasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao. Maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga matay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis,
maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito. Kalakip ang mga panalangin ng mga kapatid nating kaisa nating nagdiriwang ng misang ito via online streaming. Itaas natin sa Diyos ang isang mabungang paghahanda para sa panahon ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng mga panahon na ito ng Adbyento at sa ating pagmimisa de Aguinaldo. Ating itaas sa Diyos din ang panalangin natin para sa bawat isa at ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinihayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, mabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Juan Bautista, at kaisa ng lahat ng mga banal, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yagyan mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng
Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sa ibig mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po sa mandali. Muli po, sa ngalan po ng rektor ng ating katedral, Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, ang amin pong mainit na pagtanggap po sa inyo mula po sa amin dito sa Katedral ng Maynila, sa mga unang beses pa lang na nakapunta dito, sa lahat ng mga patuloy na nagsisimba po dito. Welcome po sa inyo at maraming salamat po sa pakikiisa sa ating pagdiriwang. Bigyan po natin ng ating sarili ng isang masigabong palakpakan. Papurihan po natin ang Panginoon sa biyayang ito. Muli po ang ating pasasalamat sa mga tao sa likod ng isang maayos na pagdiriwang, ang mga lingkod at ang mga kapwa naming lingkod dito sa Manila Cathedral. Maraming salamat po sa inyo sa pag-alalay at sa pagsubaybay sa amin sa pagdiriwang na ito. Natutuwa po kami na kada simbang gabi ay iba ang tama nito sa karamihan, kaya po napakadami nagsisimba, madami pong kabataan na naririto at marahil ito po ay isa sa mga magagandang pagkakataon na talagang tayo ay magkatipon-tipon. Pero po ang paanyaya po namin, lalo tigit sa mga magulang, sa mga nakakatanda na naririto, patuloy pong himukin natin ang bawat isa na hindi lamang magsimba ngayong 9 na araw na ito, kundi linggo-linggo o kung kaya araw-araw ay makapunta sa inyong simbahan, sa katedral
kung maaari at tayo ay makapagsimba sa harapan at sa kasama ng ating buong komunidad. At kabilang din po doon ay ang aming paalala na nagdiriwang po tayo ng isang banal na gawain. Kaya po, hinihimok po namin na unang-una na maging maayos po ang ating pananamit. No? Wag naman sana mula pa sa higaan patungo sa simbahan ayon na rin ang inyong suot. No? Kami po ay gumagawa din ng aming paraan na kami ay makapagdamit ng maayos. Kaya gayon din po ang aming hiling na ibigay din po natin ang ating maayos na sarili. Di ba ho kung nakikipag-date kayo, maayos ang inyong suot, ay sana din po kapag kayo ay magsisimba, ay maganda din po ang ating paningin, hindi lamang po sa bawat isa, kundi sa ating Diyos. Amen po ba? Pangalawa po ay ang ating pagtanggap ng banal na komunyon. Ito po ay hindi lamang isang gabay, kundi isang tawag din po na galangin po natin yung ating tatanggapin. No, ang tinatanggap po natin hindi lamang kapirasong tinapay, kundi si Jesus mismo. Kaya po, kapag kayo po ay tatanggap ng banal na komunyon, matapos na tayo ay ihimukin na linisin ng ating mga kamay, ay maayos po nating tanggapin ng komunyon. It's either by the tongue or by our hands. No? Sa pamamagitan po ng ating mga dila at sa ating mga kamay. No? At tayo po ay ginagabayan ng ating mga mababait na ushers upang tayo po ay makapila ng maayos, subaybayan kung ating nakonsumo ang ostia na ibinigay sa atin. At isa pong mabigat na magiging karanasan sa simbahan kung malaman po na tayo ay nakapag-desecrate ng ostia na ginamit po sa misa. Ano pong ibig sabihin ko? Yung inuwi, yung hindi kinain, yung ipinakain sa mga manok ng mga na ipinangsasabong at sa madami pang pagkakataon. Ano po? Ang pagkain po na ibinibigay sa atin ay para po sa atin, para ating kainin at tayo ay mabusog sa ating kaluluwa at katawan. Hindi po ito para babuyin at para bigyang isang tabi sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana po itong mga munting mga paalala na ito ay dalhin po natin sa mga susunod na araw, hindi lamang po sa mga araw ng simbang gabi, kundi sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at ang patuloy po naming pag-anyaya sa inyong lahat, sa mga kapatid po naming nanonood via online na sana po ay magkatipon-tipon po tayo dito. Ang mga misa de aguinaldo sa gabi ay sa ganap na 8 ng gabi at sa umaga naman po ay sa ganap na 4 at kalahati ng umaga. Sa 24 ng Disyembre, sa susunod na linggo, sa ganap na 6 at kalahati ng gabi ay magkakaroon po tayo ng Christmas concert. Gayon din ang Christmas Eve Mass kasama ang ama ng ating Arsobispo, Jose Cardinal Advincula. Mangyari pong hinihimok namin na dalhin po ninyo ang mga Bambino Jesus, yung mga imahen ni Niño Jesus na ilalagay po ninyo sa inyong mga bilen na inyong dalhin upang ito ay mabasbasan sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po at dalhin po ninyo ang aming panalangin at pakikiisa sa mga darating na araw na ito. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ang liwanag, makataglaw ng buwan, ang kaganda
gilid ng Diyos.